Ang designated survivor na binitawan na salita ni Vice President Sara, hindi daw magandang biro lalo na sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi magandang biro ang binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na itinatalaga niyang kanyang sarili bilang designated survivor, daylan na hindi siya dadalo sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git ni Pimentel, sana hindi niya binitawan ang salitang yon sa context ng SONA ng Pangulo. Sa Pilipinas anya, itinatalaga ng konstitusyon ng pangalawang Pangulo bilang itinalagang kahalili. Ang hit na serye na designated survivor ay kasunod ng kwento ng isang low-level US cabinet official na naging Pangulo ng United States pagkatapos ng pambobomba sa panahon ng State of the Union address na ikinamatay ng lahat. Gayunpaman, naniniwala si Pimentel na hindi nararapat ang biro lalo sa nalalapit na State of the Nation address. Hindi sana niya makapekto ang biro sa mga dadalo sa SONA. Samantala, kung tutuusin naman daw, si VP Sara Duterte talaga ang designated survivor. Itong paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian matapos sabihin ng Vice Presidente na hindi siya dadalo sa SONA dahil siyang designated survivor. Ayon kay Gatchalian, bilang next in succession, bahagi ng responsibilidad ni VP Sara ang maging handang pumalit kung hindi makafunction ang Pangulo. Sa tanong, kaugnay sa malagim na nangyari sa US series na designated survivor kung saan namatay ang lahat ng leader ng Amerika na dumalo sa State of the Union address, tingin ni Gatchalian, hindi naman ito ang ibig sabihin ng pangalawang Pangulo na mangyayari sa paparating na SONA. I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa Constitution natin. Yun yung responsibilidad ng isang Vice President sa Constitution natin. I don't think, I don't think naman ganyan yung kanyang, ibig sabihin doon. No? Hindi ko siya nakakausap kaya hindi ko alam kung ano yung talaga nasa isip niya. But I don't think ganun yung nasa isip niya. No, I think ang nasa isip niya is siya yung next in line. No? Nakatakdang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Hulyo 22 ng kasalukuyang taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!